best-selling MPV. Punta lang tayo sa showroom dito sa Toyota San Fernando. 2025 Toyota Innova XE Automatic. Yung price, 1,381,000 pesos. Matte black yung front grille. Yung headlamps, halogen. Wala nga lang fog light. Turn signal light to. Body color yung side mirror cover. 16-inch steel wheels. Naka-disc brake sa front, drum brake naman sa rear. Walang keyless or smart entry button. Medyo mataas din yung ground clearance. Check natin yung interior. Naka-fabric seats. Manual adjustment sa driver. Same sa front passenger, manual. Sa door panel, hard plastic. Fabric armrest. Power window switch. Pero driver window lang yung automatic. Baka ako lang naman. Pero hindi ko feel yung ganitong door handle. Medyo awkward yung hand position. Naka-urethane steering wheel. Tilt and telescopic adjust tong steering column. Analog gauge cluster. May cup holder sa baba ng AC vent. Same sa front passenger. Rotary type ignition. Pagdating sa visibility, okay naman. Medyo mataas yung ride height. Hindi rin sobrang kapal ng A-pillar, kaya less blind spot. Yung dashboard, hard plastic. Naka 7-inch infotainment screen. Okay na rin to, kasi ganito rin yung nasa top of the line. Walang volume knob, pero may touch control naman. Single zone climate control. Dial type, pero expected na to para sa lower variant. May eco and power mode. 12-volt socket. 6-speed automatic transmission. Manual handbrake. Hard plastic yung center armrest. Check natin yung storage. Malaki na rin yung space. May upper glove compartment. Medyo mahirap nga lang buksan. Yung glove box, parang defective yung display nila dito kasi ayaw mag-open. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung second row. For reference lang, 5'7" yung height ko. Fabric seats. Sa door panel, hard plastic. Fabric armrest. Power window switch na hindi automatic. Nakaset na to sa driving position ko. Yung legroom. Maluwag yung knee room. Sa foot space, makakapag-stretch ka ng maayos. Hindi nga lang flat yung floor, medyo mataas din yung hump. Maluwag yung foot space, kaya comfortable na rin yung seating position. Yung headroom, nasa 3 to 4 inches pa. Reclining seat naman to, kaya hindi problema yung seat angle. May overhead AC vent with fan speed control. May forward and backward adjustment tong second row. Check natin yung third row. Nandito sa side yung lever para mag-fold yung second row. Tanggalin nyo lang yung pagka-hook tapos press down. Medyo maluwag na rin yung opening. Try ko lang kung mahirap bang pumasok. Nakaset to na sagad yung pagka-backward. Yung legroom. Wala nang space. Tumatama na yung tuhod ko sa backrest. Sa foot space, makakagalaw ka pa ng konti. Yung headroom, nasa 2 to 3 inches pa. May overhead AC vent. Reclining seat din tong third row. May cup holder sa right and left side. Okay na rin yung third row, lalo na kung i-adjust lang ng konti yung second row. Okay pa rin yung design ng rear end. Simple lang tignan. Yung taillight, halogen. May reverse camera. Wala nga lang parking sensor. Check natin yung cargo space. Ganyan yung space pag naka-fold yung third row. Medyo malaki rin yung space na na-occupy ng third row. Ganito naman yung space pag naka-fold up. Walang underfloor storage. Check natin yung spare tire. Naka-steel wheels. Check natin yung engine bay. Ito yung maganda sa Innova. 2.8 liter turbocharged diesel engine. Kung di ako nagkakamali, same engine lang to sa Hilux GRS at Fortuner GRS. Pero less power and less torque lang to. Palike na lang and subscribe. Paalam.